Aakyat ka na sa tuktok ng bundok na ito, ngunit habang naghahanda ka ng kunin iyon huling hakbang, hindi mo maramdaman ang iyong mga daliri sa paa. Sila ay ganap na manhid. Inalis mo ang iyong mga bota upang makita kung ano ang nangyari, at natuklasan mong puno ng masasamang paltos may dugo. Nagsisimula kang magpanik, ngunit tumuon, pa-like and shares naman kung nagustuhan mo itong video. Mayroon ka lamang ilang minuto upang iligtas ang iyong sarili mula sa pagputol o kamata. Narito kung paano mabuhay. Frostbite. Nangyayari ang frostbite kapag nalantad ang iyong balat sa napakababang temperatura. Kapag ang windshield ay nagiging sanhi ng pagbaba ng temperatura sa negatibong 26 degrees Celsius, nakalantad ang balat ay maaaring mag-freeze ng wala pang 30 minuto. Ito ay maaaring humantong sa pagkakaroon ng berde o pagputol ng lugar. Sa pinakamasamang kaso, maaaring patayin ka ng frostbite. Bawat taon, 1,300 Amerikano ang namamatay pagkatapos ng pagkalantad sa lamig. Ano ang maaari mong gawin upang manatiling buhay? Aling mga bahagi ng katawan ang pinakamahalagang protektahan? Bakit napakahalaga ng pag-inom ng tubig sa malamig na panahon? Bakit mapanganib ang pag-init ng masyadong mabilis? Hakbang isang panatilihing nakasuot ang iyong sapatos. Siguraduhing magtakpan at magbihis ng mainit, at bigyang pansin ang iyong mga kamay, paa, at ilong dahil ang mga bahaging iyon ay mas madaling kapitan ng frostbite. Noong Enero taong 2016, si Kristen Hybert at ang kanyang 4 na taong gulang na anak na babae ay nasa isang aksidente sa kotse bilang negatibo 20 degrees Celsius ang panahon. Sa kanilang sasakyan na naipit sa isang kanal, gumugol sila ng higit sa 10 oras sa paghihintay na mailigtas hanggang nag-ipon ng lakas ng loob si Hybert na umakyat sa matarik na pilapil patungo sa kalsada at humingi ng tulong. Nawalan siya ng 2 sapatos sa pagbagsak at nakayapak sa snow. Hindi niya maramdaman ang kanyang mga paa, ngunit nagpatuloy siya. Alam na ang pagpunta sa kalsada ay sa kanila tanging pagkakataon upang mabuhay. Maya-maya ay huminto ang isang sasakyan at dinala si Kristen at ang kanyang anak sa isang ospital. Sa kabila ng pagsisikap ng doktor, nawala ang magkabilang ibabang paa ni Hybert dahil sa frostbite. Hakbang 2 ibaba ang inumin. Ang dehydration ay hindi lamang makakaapekto sa iyo sa mas maiinit na temperatura, habang ang iyong katawan ay kumukuha ng init sa iyong kaibuturan upang panatilihing mainit-init ka, ang iyong mga bato ay nagsisimulang gumana ng labis matigas at naglalabas ng mga likido mula sa iyong katawan. Maaari kang ma-dehydrate at mas madaling kapitan ng frostbite. Kung nalantad ka sa sobrang lamig, dapat kang manatiling hydrated. Uminom kahit hindi ka nauuhaw. At iwasan ang pag-inom ng alak, dahil mas mabilis na mawala ng init ang iyong katawan. Hakbang 3. Mag-ingat sa makintab na balat. Ang pagkilala sa mga unang palatandaan ng frostbite ay maaaring magligtas ng iyong buhay. Kung matutuklasan at ginagamot mo ito ng maaga, maiiwasan mo ang permanenteng pinsala. Mayroong 3 yugto ng frostbite. Una, mararamdaman mo ang pangangati o nasusunog na pandamdam sa iyong mga paa at kamay gaya ng iyong balat. Ang mga tuktok na layer ay apektado ng lamig. Susunod, ang iyong balat ay magiging matigas at magmukhang makintab o waxy. Magsisimulang mabuo ang mga paltos na puno ng dugo. Kapag ang frostbite ay umabot sa advanced na yugto, ang iyong balat ay magdidilim, magiging asul, at pagkatapos itim. Hakbang 4 na magpainit ngunit hindi masyadong mabilis. Kapag nakakita ka ng mga senyales ng frostbite, mahalagang painitin ang lugar. Ngunit gawin ito ng paunti-unti. Kahit na ang paglapit sa isang siga ay tila isang magandang ideya, dapat mong iwasan ang anumang direktang init. Dahil nawalan ka ng sensitivity, maaari mong ipagsapalaran na maging masyadong malapit sa apoy at makakuha isang masamang paso. Sa halip, lagyan ng maligamgam na tubig ang apektadong lugar. Kapag nainitan na ito, siguraduhing matuyo ito ng lubusan at maglagay ng maluwag at sterile na dressing sa ibabaw. Hakbang 5. Huwag kuskusin. Marahil ay sanay kang kuskusin ang iyong mga kamay kapag nilalamig ito para lumaki ang daloy ng dugo at magpainit sa kanila. Ngunit sa frostbite, hindi mo dapat kuskusin o imasahe ang balat upang mapainit ito. Ang pagngiti ay maaaring magpapataas ng pinsala sa iyong malambot na tisyo at malamang na magpulala ng mga bagay. Magaling! Nagtagumpay ka sa pagkakaroon ng frostbite at maaari kang magpatuloy sa pag-akyat sa bundok. Ngunit kung nagpaplano kang akyatin ang Mount Everest at ayaw mong maging ika-276 na tao mamatay habang nagpapatuyo, mabuti, matutulungan ka namin dito sa How to Survive.